Sana po magkaroon talaga ng closure. Closure na ibig sabihin merong kinasuhan, may makukulong sa graft in corruption. Kasi ngayon pinag-uusapan po yung mga insertion, flood control project, at pangungumisyon daw po ng mga politiko. So kaya nga binuo yung may bago ng chairman yung Committee on Public Account. Sa katauhan ni Congressman Terry Ridon ay mag-iimbestiga rito. Dahil sabi po ng Kongreso, seryoso sila na palakasin ang lahat ng investigasyon sa magitan po ng in-aid of legislation at oversight function ng Kongreso. Yan na may trabaho nila para ho sa mga ginagawa ng gobyerno. Okay, so maganda pagkakataon. Alam niyo, isa po sa mga nag-expose ng katiwalian sa korupsyon ay si Mayor Benji Magalong ng Baguio City. At sinasabi ho ni Congressman Ridon na siyang chairman ng komiteng mag-iimbestiga, dapat maglabas ng ebidensya at dapat tumarap itong si Magalong. Pero mukhang yung hamon ay tinanggap. Pakinggan niyo itong report na ito. Kanyang impormasyon ay galing sa mga matitinong mambabatas sa Kamara. Pero aminado ang alkalde na magiging pahirapan ang pagkalap ng ebidensya dahil wala naman umanong mga pinipirmahan ng mga sinasabing politikong may kickback sa mga flood control project. Talagang mahirap mag-imbestiga na may determine mo yung link with the politicians. Kasi nga karamihan dyan wala nang pinipirmahan. Pero kung magsasalita yung contractor, kasi makikita mo kagad doon pa lang sa ebidensya, sa documents, tapos pupuntahan mo yung lugar, makikita mo talaga. Tama yung sinabi ni Presidente. Yung iba palpak, yung iba guni-guni lang, yung iba gumuho na. Katulad lang din ang binanggit ni Senator Ping Lacson sa DZRH, naniniwala si Magalong na dapat magkaroon ng independent investigating body para matiyak na hindi na sanitized ang resulta ng investigasyon. Siguro kung maniniwala ako kung yung mga matitino ang mag-iimbestiga. Pero kung yung mga pasimuno dyan at yung mga sila rin ang yung mga kasabwat, kumbaga parang kriminal din na sinabi mo, ikaw na mag-imbestiga to sa krimen mo. Kaugnay nito, nag-vote. Grabe, no? So, ayan. Alam nyo, retired General Magalong yan bago naging mayor ng Baguio City. So, thank you. Alam nyo, nagpumutok at pinag-uusapan ito sa lahat ng mga traditional media. Ito hong mga nangyayaring ito. Ang issue kasi yung pagdududa sa investigasyon, yung katapatan na magiging neutral. Kasi ang sinasabi ni Mayor Magalong, mga congressman ang nakapatong ng 30-20% sa mga project. Tapos ngayon, congressman din na mag-iimbestiga. So, pagdudahan mo talaga. Pero katulad po ng aking sinabi at nataging topic na sa nakaraang mga video natin, ang Commission on Audit kasi, ang COA kasi, medyo mabagal. Ang COA dapat kasi nag-iingay tungkol sa ganito na budget ang pinag-uusapan dahil sila po yung merong responsibilidad tungkol sa pera ng bayan kung tamang nagagamit or kung saan ginamit. Yan ang trabaho nila mag-audit. Sila yung merong kapabilidad, alamin, tingnan, saan ba ginagastos ang pera ng mamamayang Pilipino? Diyan sa mga budget na yung pinag-uusapan, local or national, o maging sa mga korporasyon ng pamahalaan. COA pa rin. Ang problema, sobrang tahimik ng COA, hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Ito lang, matagal lang pinag-uusapang insertion, komisyon ng mga politiko sa project. Tama yung sinabi ni Mayor Magalong, dating pulis Parang gumawa ka ng krimen, tapos ikaw rin yung mag-iimbestiga. Paano nga naman na resulta? Kongreso mag-iimbestiga, kapwa congressman na iimbestigahan, so magdi-deny lang yan. Kaya dapat independent body, dapat ang COA, Commission on Audit. Parang takot yata itong COA, wala tayong nabalita ang tapang itong mga ito Paano pa naging Commission on Audit na siyang merong otoridad, kapangyarihang i-audit ang budget bago i-release kung saan ginagamit ng mga kinaukulan sa pamahalaan. Yun po yun So, asahan natin pag congressman na mag-iimbestiga kung anumang committee yan, tulad ng Committee on Public Account or Blue Ribbon Committee, o sa Senado naman, Blue Ribbon Committee rin. Sila rin. Sila yung suspect sa insertion. Sila ang suspect sa flood control project. Sila yung sinasabi ni Mayor Magalong na nangungumisyon. Tapos sila rin ang mag-iimbestiga. Ang aabuti natin dito, konsumisyon sa resulta. Pasintabi na po. Ngayon, ang malaking hamon sa ating mga politiko,
Kayo ba'y kapanipaniwala sa inyong gagawing investigasyon? Katanggap-tanggap ba ang inyong gagawing investigasyon? Magiging neutral ba? Kahit na si Congressman Rido na bata pa at siyang ginawa kong chairman ng Committee on Public Account. Siyempre, susunod din lang yan sa speaker at majority, yung coalition ng Congress. Pag hindi yan sumunod sa kagustuhan ng mga yan, pag naiipit ni mga congressman, baka matanggal pa yung chairman. Ganun yun. Tama, merong kapangyarihan ang Kongreso in aid of legislation at oversight function tungkol sa pag-iimbestiga. Pero nga ang masakit dito, kung kayo yung suspect, kayo yung pinaghihinalaan na nangungumisyon, pagkatapos kayo pa rin yung mag-iimbestiga, ano nga naman mangyayari doon? Tama nga si Mayor Magalong. Yan ang nakakalungkot. Ewan ko. Ang titindi ng ating batas, meron tayong plunder law, meron tayong grappling corruption na batas na pwedeng paggamitan. Pero ang problema ho, wala ho talagang nakakukulong, napaparusahan ng malalaking tao. Kung minakulong man ang mga dating pangulat na nakakawala nabibigyan pa nga ng pardon, nakakawala pa. Pag nagkasakit, pinakakawalan, house arrest, hospital arrest. Yan po yung mga drama Punong-puno tayo ng drama, hindi katulad sa ibang bansa. Kahit prime minister ka, kahit sekretary ka ng malalaking departamento sa kanila, basta involved pera, iimbestigahan ka, kukulong ka, kukumpiskahin nila ang kayama. Katulad nangyari siya sa prime minister ng Malaysia. Di ba? Yung dating prime minister. Hinuli, kinasuhan, ni-raid yung bahay, nakumpiska yung maraming pera, naging ebidensya yun, kulong ng 10 taon hanggang 12 taon. Ang bilis ng paglilitis sa kanila. Sa atin, malungkot talaga kaya malayo pa. Nangingibabaw at nagtatagumpay ang abusado sa pananalapi ng bayan. Abusado sa kapangyarihan. At ang isang problema natin, pasintabi na sa mga Marcos loyalists at supporters, masyadong mabait si Pangulong Marcos. Yung kanyang kabaitan, inabuso na. Patuloy na aabusuhin. Dapat magbago ang ating Pangulo. Gamitan na niya ng kamay na bakal. Gamitan niya ng matapang na liderato. Kung gusto niyang mawala ang korupsyon. Siya na yung umamin na mayroong korupsyon. Guni-guni lang yung project. SOP. For the boys. Kickback. Commission. Di ba yun nga yung korupsyon? Sa kanya nang galing, hindi chismis yan, hindi fake news yan. Yung pag-amin ng Pangulo sa ulat sa bayan, State of the Nation Address, napakalakas na ebidensya nun. Kaya nga, ang sabi niya ay ipapublish. So ang aking ang hamon, Mr. President, hindi sapat ang ipublish na kilalang taong bayan kung sino yan. Dapat kasuhan at ipakulong. Sana, Mr. President, magpakulong ka ng mga politikong malalaking tao na sangkot dyan sa sinasabi mong SOP, for the boys, kickback, korupsyon sa flood control at iba pang project ng gobyerno. Yan po ang pinakamalaking legacy, pinakamalaking accomplishment mo bago matapos ang iyong term kung makapagpapakulong ka ng mga nasa gobyerno. Congressman man yan, or senador, or cabinet secretary, or mga engineer ng pamahalaan. Gawin mo, Mr. President. Diyan may papakita mo ang matapang na liderato.